Welcome back mga kamista at good evening po dito sa akin and good afternoon po naman sa inyong lahat dyan. So welcome back po mga kamista ko at meron lamang po tayong pag-uusapan. Ito po ay isang mainit na issue at kaklaruhin lamang natin ng konti para sa impormasyon ng mas nakararami. So, alam naman natin na nakakulong na ngayon si Bong Revilla. Pero may umiikot na panibagong issue or kwento or itong kumakalat na mga bali-balita sa social media. At ito nga raw pong si Bong Revilla ay nagsabi siya, nakalagay po, may caption po, kagaya po nitong social media na ang channel ay itong si Ganap PH. Nakano po dyan, nakapost po sa ating screen. Ayun po dito, si Duterte daw po ang itinurong mastermind ni Bong Revilla. Nakalagay po rito, may caption po nakalagay, si Duterte ang mastermind kaya ako nakakulong, Bong Revilla. Ayan po, may picture pa yan. Nandiyan po sa sa screen po. Bukod pa po dyan, meron pa pong isang lumabas na ito naman po nakalagay sa screen din po na yan. At ito naman ay galing sa isang page na Words of Wisdom. Nakalagay naman po dyan, Bong Revilla, tinuro umano si Rodrigo Duterte na utak ng korupsyon. Duterte nakalagay, yan po, meron pang nakalagay dyan, nakasirkel pa, Duterte po ang mastermind ng flood control ghost project, Bong Revilla. So, marami po lumabas. Ito pa yung isa. Ito naman ay sa channel ni Channel Cheats. Nakalagay din po dyan sa sa ating screen. Nakalagay po rito, Bong Revilla umamin na mastermind sa flood control ghost project ay si Duterte. Meron po picture si Bong Revilla at nakalagay po dito, yan nga po, nababasa nyo sa screen, Duterte po ang mastermind ng flood control ghost project. May pangalan niya, Bong Revilla. Okay mga kamista, liwanagin lang natin ng konti. Sinearch ko ito kasi nagulat ako Nagulat ako kung ito ba ay totoo. So, sinearch ko talaga. Hinanap ko kung meron bang prominent news channel na talagang merong, kung meron ba talaga naglabas ng ganitong statement. Kung naglabas pa talaga ng statement na ganito, si Bong Revilla. And marami po akong tinignan talaga. Lahat ng mga news media talaga na malalaki, yung talagang legit. Pero wala po. Ito po ay hindi totoo. Hindi po nagsasalita si dating Senator Bong Revilla na ang mastermind po ng Ghost Project o mga nakawan ay itong si Digong o ang mga Duterte kung kanyang talakayin. So, hindi po si Duterte, hindi po si dating President Rodrigo Duterte o si Sara Duterte ang sinasabing utak po ng korupsyon. So, wala pong katotohanan na sinabi ito ni Bong Revilla. Pero, mga kamista, meron niyang pero. Pero meron po itong malaking epekto. Kasi fake news ito So, yan ang problema. So, ang tao kasi ngayon, pag binasa yung title, yun na kagad ang intindi nila. Hindi nila pinapanood ng gusto yung video. Yan ang problema ngayon. Maraming naniniwala sa mga title agad na kanilang tinitignan. Hindi man lang tinitignan kung may question mark ba. Baka naman yung title binibait sila para basahin o panoorin yung video. Pero mas marami, majority talaga, I experienced that. Majority po ay nagbabase na lamang sa pagbabasa ng title. Hindi na po nila pinanonood ang video para malaman nila yung mga information. So, mga kamista, kung atin po itong bubusisiin na mabuti, malaki po ang epekto nito. Nagkakaroon po tayo ng mas malaking problema dahil madali nang papaniwalain ang mga tao sa mga fake news. Kasi kung binabase lamang nila ang mga pinanonood nila sa title, hindi nila pinanonood ng buo para malaman nila kung may katotohanan ba o hindi. At kung kadalasan naman, hindi na nila pina-fact check. Katulad nitong lumabas nga na ito sa 3 website na ito noong mga nagpakalat nito,
kung hindi mo ito bubusisiin o hindi mo susuriin mabuti, ay mapapaniwala ka. Pero hindi tayo ganoon, kaya hindi tayo naniwala dito. Pero alam niyo po mga kamista, pag-usapan natin, palawakin natin ng konti ang sitwasyon ngayon. Itong sa tingin kong ito ay para para sirain po si Duterte. Kasi alam naman natin, politika ito. Hindi natin alam kung yung mga nagkakalat ng balita namang ito ay gustong sirain ng mga Duterte dahil may mga sarili silang interes. Pero ganito po yan mga kamista. Whether totoo man po yan o hindi, ito po ang posibleng mangyari. Nalalapit na po ang February. Tandaan po natin, last year ay hindi po natuloy ang impeachment para kay Sara Duterte. So ang ibig pong sabihin noon, kasi ito ay binigyan lamang ng 1 year na hold, naka-archive. So pagtungtong po ng February, I think February 5 or February 6 ay muli na pong mabubuhay ang impeachment kay BP Sara. So ano po ang ibig sabihin nito? So magkakaroon na po muli ng pagpapile ng impeachment sa Kongreso at ito nga po ay actually pasado naman na sa Congress. Ipo-forward na lang itong muli sa Senado para ito ay pag-usapan, para ito po ay i-convert na isang impeachment court. Ang Senado ay magiging impeachment court na pag isinampa na po sa kanila. So ano po ang epekto nito doon sa mga kaalyado ni BP Sara na mga senador? Okay. Ito po yan mga kamista ha. I hope sundan niyo po ako ha. Kasi malaki po ang epekto nito. Ang impeachment po ay kinakailangan magkaroon ng boto na 2/3. 2/3 po ng kabuuang total ng mga senador ay dapat bumoto kung mai-impeach ba si Sara o hindi. So, pag nakakuha ng boto na 2/3 of vote, ang impeachment ay matutuluyan pong ma-impeach na si Sara Duterte. Pero, alam naman natin, marami pong mga senador na kaalyado si Sara Duterte. At sino-sino po ba ang mga ito? Okay. Bong Revilla is one of them. Kasama po si Bong Revilla doon. Pero, Bong Revilla is out. Nakakulong na po siya. Hindi na siya pwedeng mag-render ng vote kasi hindi na siya pwedeng magsilbi. So ngayon, sino ngayon yung mga kaalyado pa ni Sara Duterte? Isa-isahin natin. Lalagay ko po dyan sa screen ang mga posibilidad ng mga senador na bukod sa kaalyado ni Sara Duterte ay posible rin pong makulong or matanggal. Ito po ang senaryo. Number 1 natin dyan ay si Senator Chis Escudero. Nakalagay po dyan sa screen. Ano po yung kaso na hinaharap niya? Election contribution violations. Possible flood control kickbacks. 140 billion peso insertions sa Senate. At ethics complaint on campaign contribution. May mga nakapile na po dyan, iniisa-isa na po. So, nagdidelikado rin po si Chis Escudero na matanggal sa Senado at makulong. Sundan po natin siya. Sino yung sumunod? Nasa screen po. Si Senator Bongo. Ano ba ang kaso ni Bongo? Siya naman ay may pending ICC warrant of arrest. At siyempre, siya rin ang itinuturo na nagbibigay o nagbabayad sa Oplan Tokhang ni dating President Duterte noong panahon na may tokhang. Siya ang itinuturo, siya ang nag-i-implement. Nabubulot ulit tayo. Nag-i-implement ng pagbabayad. At meron siyang kaso rin sa Ghost Health Project Allocations. Possible flood control kickback kasi po yung kumpanya nila, yung CLTJ, yung Christopher Lawrence something like that na naka-konektado sa kanya at ang kanyang buong pamilya. At siya rin ay connected sa Parmali scandal, yung pong bilyon-bilyon din po na nawalang pondo noong panahon ng pandemya. Ang kasabat po niya rito ay si Michael Yang. So, sundan po natin. Susunod po dyan, nasa screen, si Senator
Joel Villanueva. Ano ba ang kay Villanueva? Ito mabigat. Meron siyang 3 magkakaibang kaso na kakaharapin ng flood control kickbacks. Plunder yun mga kamista. At meron din siyang kakaharapin na ombudsman sa PDAP conviction. Yung po itong dating pong conviction niya na dapat ay natanggal siya at hindi siya dapat maging senador o makatakbo bilang isang senador. So binubuhay po yun. So mas mabigat ito kay Senator Villanueva dahil doon sa 3 pangunahing kaso niya na iba-iba yun. Hindi isang kaso, 3 kaso na iba-iba na tungkol sa flood control na kinasasangkutan niya na malversation po yun at plunder. Mabigat po yan mga kamista. So malaki ang posibilidad na talagang makulong din siya. Sundan natin naman itong kay Senator Bato de la Rosa. Ano problema ni Senator de la Rosa? Siya po ay sinampahan na ng reklamo ng dating Senador Trillanes sa Ethics Committee sa Senado dahil hindi na po siya nagpapapasok sa kanyang trabaho. Siya po ay ikuno-consider ng awol. So inireklamo na siya ni Trillanes at maaari din po siyang matanggal o masuspindi. Kung hindi masuspindi, matanggalan ng mga benepisyo or expulsion sa Senate dahil hindi po niya ginagampanan ang kanyang mga tungkulin bilang isang senador. Dahil hanggang ngayon po ay nagtatago siya sa hindi malamang kadahilanan. Ang balita wala pa naman daw warrant of arrest. Yung iba naman sinasabi may warrant of arrest. So talagang nanginginig na sa takot itong si De La Rosa kaya nagtago na rin. So meron siyang pending ICC warrant at siya ay isang architect sa Oplan Tokhang dahil siya ang chief of police nung panahon na yon. So talagang may kinakaharap siyang malaking kaso. At ayon din po dito ay meron din po siyang link sa Chinese drug syndicate. So ito ay mga accusation pa lang pero maliwanag dito yung kanyang warrant of arrest sa ICC. So isa na naman po itong posibilidad na matanggal din siya, makulong o mawala sa Senado bago dumating ang impeachment. Isunod po natin ay si Senator Rodante Marcoleta. Nasa screen din po yan. Ano ang kanyang posibilidad na maging kaso? Bakit siya matatanggal o matatanggal sa Senado? Kasi po siya ay linked din po sa flood control insurances ng mga Diskaya. So nakinabang po at siya ay may kaso rin dyan. At itong mabigat. SOSE and SALN complex. Kasi po, nasa batas po na hindi po pwede na hindi mo inililista sa SOSE bago ka kumandidato yung mga contributor mo. Hindi po pwede yung sinabi niya na ayaw po magpakilala ng kanyang mga contributor, ng kanyang mga nagbigay ng pondo sa kanya, ng donasyon, kasi yung po ay pinagbabawal ng batas. Kaya hindi po pwede yung kanyang dahilan na ayaw magpakilala ng kanyang mga donor. So, kung ganoon po, hindi siya po pwedeng kumandidato dahil ang isa sa prerequisite ng isang kandidato ay magsasubmit ka ng SOSE. So, doon pa lang ay pwede na siyang ma-disqualified. Possible ethics complaint on falsified Gutesas affidavit. So, doon meron din pong isinampa sa kanyang complaint dahil po sa inilabas niyang witness na si Gutesa at ito po ay nagpalsify ng affidavit po at siya po ang naglabas nito kaya sangkot po siya rito kaya magkakaproblema siya ng malaki. Possible perjury case on SOSE anonymous donors. O yun po, nasabi ko na. Okay, isunod naman po natin itong nasa screen na ito. Ito yung ating Grand Slam. Grand Slam to mga kamista, itong si Senator Jinggoy Estrada. Bukod sa possible flood control kickbacks at tax evasion, meron din siyang hinakaharap na plunder sa Sandigan Bayan na pork barrel. Ito po yung dati niyang kaso pa. Tandaan niyo po, itong si Senator Jinggoy ay nakabail lang ito hindi pa nalilinis talaga yung kaso niya. Nakalabas lang siya, pero binubuhay pong muli ang kanyang kaso doon sa kanyang PDAP, na kaso ng PDAP. So ano ibig sabihin po noon? 6 na senador po, itong si Jinggoy Estrada, si Marcoleta, si Senator Bato, si Joel Villanueva, si Senator Bongo, si Chis Escudero. Sila pong 6 ay maaaring sumunod
kay Bong Revilla. So iyan po ay 7 na. 7 po lumalabas yan na senador na mawawala sa nakaalyado ni Sara Duterte pagdating ng impeachment. So ano po ngayon ang implications? Madaling makakakuha na ng boto na 2/3 majority ang administration para ma-impeach si Sara Duterte. So this is actually clear. Mas malinaw itong directions na ito na tinatahak ng gobyerno ni Bongbong Marcos na talagang matuloy ang impeachment ni BP Sara dahil nga po lahat ng kanyang kaalyado ay may mga kaso na kinakaharap at nauna na nga pong makulong dyan ay itong si Bong Revilla. At sino po kaya ang susunod do sa 6 na binanggit ko? But I think, iniisip ko lang or possibilities mga kamista, possible po na bago magkaroon ng impeachment case na pagbalik nito sa Senado, itong 6 na ito ay baka magkaroon na rin ng mga problema at mawala na sila sa Senado at hindi na rin sila makaboto. So mga kamista, kung may napanood ako dati. Actually, mayroong isang vlogger lawyer at sinabi niya ito. Ang sabi niya, kung siya daw kay Bongbong Marcos para tuluyan na talagang ma-impeach si Sara Duterte, ay kakasuhan niya itong mga hardline na protector ni Sara Duterte na mga senador. Dahil lahat naman daw ito ay may mga kinakaharap na kaso. Isa-isahin daw po niya yan. Uunahin daw po niya ay iyong pinakaulo, yung pasimuno. Dahil pag nawala raw po yung isa, pag hindi pa rin sumunod yung iba, susundan pa raw niya ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. Ito po yung sabi noong vlogger na ito na isang abogado. Napakinggan ko po iyang sinabi niya at na-recall ko yung nangyayari ngayon na mukhang may katotohanan yung nangyayari. Na ito na yung pattern na para talaga matuloy ang impeachment ni BP Sara, you have to cripple yung kanyang network na nagpoprotekta sa kanya. Anyway, may mga kaso naman yung mga itong kinakaharap. So, pag nawala yung 7 ito at magkaroon na ng impeachment na sa darating na February 5 or February 6, mabilis na iikot po yung impeachment niyan. Baka mga 1 buwan o baka wala pang 2 buwan, tapos na po yung deliberations niyan at magbobotahan na. Madaling-madali po na yung 2/3 po ng boto ng Senate ay makukuha para ma-impeach si BP Sara. So, yun po ang effect nitong mga kasong nangyayaring ito. Hindi po lamang ito simple. Hindi ito simple na kinakasuhan, ipinapakulong yung mga senador na ito na sangkot sa kung ano-anong kaso. Kundi may mas malaki po itong effect. At ito nga yung epekto kay BP Sara. Na pagdating ng impeachment, pag natuluyan itong 7 na ito, mawawala po sila sa pagboto at makukuha na ng majority Senate vote, ang 2/3 para ma-impeach si BP Sara. So, iyan po ang takbo ng politika sa ating bansa, mga kamista. I hope naliwanagan kayo o may na-share ako sa inyo na bagong information. And kung nagustuhan niyo po itong aking vlog na ito, please paki-like and share naman mga kamista. At doon sa mga bago kong nanonood sa akin, paki-subscribe naman po. Tulong na lamang po ninyo sa akin, sa ating advocacy kasi gusto ko po talaga na yung kung ma-monetize po tayo o magtuloy-tuloy po ito, kumita konti itong ating channel ay maibigay po natin yung tulong doon po sa mga abandoned child. Kasi po, ito po ang masakit niyan. Marami po tayong mga religious organizations or mga concerned organizations na kumukup-kup ng mga abandoned child. Magmula sa pagkasanggol pa lamang po yung iba ay iniiwanan na ng kanilang mga magulang at inaalagaan na lamang po ito sa mga bahay ampunan. Ang masakit po, wala po itong nakukuhang sapat na tulong galing po sa gobyerno.
Meron man pero hindi sapat at yung iba po talaga ay wala. Yan po ang katotohanan. So gusto po nating makatulong. Ako po ay meron na po ako isang sinusuportahan at sa ano po darating na mga ilang video po ipapakita ko sa inyo para ma-encourage ko rin po kayo, baka tagaroon po kayo sa akin binibigyan ng tulong, ay ininggan ko po kayo na magpunta rin sa mga ampunan na ito at magbigay po kayo ng tulong. At hindi po ito palakihan ng bigay. Kahit po isang latang gatas, isang bag ng diaper sa loob ng isang buwan, malaking bagay po yun mga kamista. And I promise you, si Lord po magbabalik ng biyaya sa inyo. Hindi po ang tao, pero si Lord sigurado babalikan po niya kayo ng blessings. At bukod pa roon, ay makakaramdam po kayo ng kasiyahan sa inyong puso, sa inyong kaluluwa. Dahil iyan po ang spiritual guidance po ni Lord. Yung talagang pagka may tinutulungan ka, ay ibabalik ni Lord sa iyo yung peace of mind at yung blessings na ipagkakaloob niya sa iyo. So mga kamista, samahan niyo po ako dito sa aking advocacy na ito. Hindi po kayo kailangang magbigay ng pera sa akin. Yung panoorin niyo lamang ang aking video ay sapat na. At kayo rin po, sa mga lugar ninyo, kung may gusto po nyong gumawa rin ng ganyan, magtanong-tanong lamang po kayo kahit sa simbahan. Alam po nila, ituturo po nila kayo kung saan po nandoon yung mga institution na pwede po kayo magbigay ng tulong. So mga kamista, maraming pong salamat, and I hope nagustuhan niyo po itong ating segment ng vlog na ito. At hanggang sa muli, at marami pong salamat. Lagi ko pong sinasabi, maging mabuti po tayo sa ating kapwa. At mahalin po natin ang nag-iisa nating bansa. Huwag po tayong magpapadala sa mga maling impormasyon or fake news na kumakalat ngayon. Sinisira tayo ng China. Pinag-aaway-away niya ang Pilipino para sa sarili niyang interes. Manindigan po tayo bilang isang Pilipino, atin ang Pilipinas, atin ang West Philippine Sea. Mabuhay po kayong lahat. God bless us all, mga kamista, sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum. God bless us all. Thank you po.